Hindi na itago ni US President Donald Trump ang kanyang pagkadismaya sa naging takbo ng negosasyon sa Geneva sa pagitan ng delegasyon ng Amerika at Iran kaugnay ng nuclear program ng Tehran. Ayon kay Trump, hindi siya masaya sa direksyon ng usapan at iginiit na hindi nagbibigay ang Iran ng mga kinakailangang garantiya sa mga panawagan ng US. We're not exactly happy with the way they negotiated. They cannot have nuclear weapons, and we're not thrilled with the way they're negotiating. Binigyan din niya ang matagal ng polisiya ng kanyang administrasyon na hindi papayagang magkaroon ng nuclear weapon ng Iran. It has always been the policy of the United States, in particular my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again, they can never have a nuclear weapon. Sa kabila ng mga paulit-ulit na diplomatic negotiations, sinabi ni Trump na tumanggi umano ang Iran na talikuran ang nuclear ambitions nito. We warned them never to resume their malicious pursuit of nuclear weapons, and we sought repeatedly to make a deal. We tried. They wanted to do it. They didn't want to do it. Again, they wanted to do it. They didn't want to do it. They didn't know what was happening. They just wanted to practice evil. But Iran refused, just as it has for decades and decades. They've rejected every opportunity to renounce their nuclear ambitions, and we can't take it anymore. Gayunman, ito ay taliwas sa naging pahayag ng isa sa mga mediator ng negosasyon sa Muscat at Geneva na si Omani Foreign Minister Badir al-Busaidi. Sa isang panayam, sinabi ni al-Busaidi na pumayag ng Iran sa zero stockpiling ng enriched uranium na itinuturing na isang malaking hakbang sa negosasyon. Aniya, ayon sa pinirmahang kasunduan, hindi mag-iimbak ng enriched materials ang Tehran kaya wala umanong paraan para makabuo ito ng nuclear bomb. Dagdag pa ng Foreign Minister, malapit na sanang maabot ang isang peace deal kung mabibigyan pa ng sapat na espasyo ang diplomasya. Kaya naman naghayag ito ng pagkadismayaan ng malaman ng naging pag-atake ng dalawang panig. Ganito rin ang inihayag ng isa sa mga naging diplomatic aide ng Ministry of Foreign Affairs ng Oman na kasama sa negosasyon na si Peter Girnus. Sa kanyang post sa social media platform na X, sinabi nito na ilang araw ang iniukol para mabuo ang kasunduan upang tiyakin na hindi makakagawa ng nuclear weapon ng Tehran. Ayon sa kanya, umabot na sana sa kumpletong kasunduan ng mga teknikal na detalye kabilang ang zero stockpiling, full IAEA verification at posibleng access ng mga inspektor sa Iran. Kaya naman ikinagulat niya ang pag-atake ng US at Israel sa Iran. The United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Noong Sabado, inanunsyo ni Trump ang pagsisimula ng military operations na pinangalan ng Epic Fury, kasabay ng pag-atake ng Israel na tinawag namang Lion's Roar. Tinarget ng mga pag-atake ang mga pasilidad na kaugnay ng nuclear program, mga base ng Islamic Revolutionary Guard Corps or IRGC at iba pang strategic lugar sa Iran. Bilang ganti, naglungsad ang Iran ng mga missiles at drone attacks laban sa mga base ng US sa Gulf region at sa Israel. Nagpapatuloy pa ang sagupaan sa Middle East kung saan daan-daang sibilyan na ang naitalang nasawi. Lynn Perez sumahataw sa Balita Ngayon.